Amen. Hallelujah. A blessed, blessed morning, everyone. Blessed morning, Ate Junwin. At sa lahat po, no, sa lahat po makapanood nito. Tayong lahat. A blessed, blessed morning. Mapagpalang umaga po sa lahat. Na magpuri tayo, magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. No, ang ating mga puso, handa na po ba? Napupurihin siya, no? Sabi, congratulations, no? Tayo isa sa nagising sa umagang ito. May purpose pa si Lord. Amen. Hallelujah and glory to God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpuri muna sa Panginoon. Pasalamatan natin siya habang kami ay naghihintay po kay Nanay. Hallelujah. Sige, pasalamatan natin ang Diyos sa umagang ito. No? So, Filipos chapter 2 verse 10 to 11. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod at ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon. Amen. Hallelujah. Blessed, blessed morning. No, iluhod ang lahat ng tuhod at ang lahat ng dila ay magsasabing, magpahayag na si Jesus ay Panginoon at naghahari siya sa puso. Amen. Itinas sa lahat, sa langit at lupa, siya'y sasambahin. Halina, lahat ng puso, magbigay luwalhati. Halina, lahat ng labi, aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Yes, Lord God, hallelujah. Like and share lang po ito ng ating mga friends. Sa'yo'y maglilingkod, bawat puso'y sasamba, ikaw ang aming gabay. Halina, lahat ng puso, magbigay luwalhati. Halina, lahat ng labi, aawit ng papuri. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Hallelujah. At ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Yes, Lord, Ikaw ang Diyos. Salamat, Panginoon.
lahat ng dila ay magsasabi, magpahayag na ikaw ang Diyos, Panginoong Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, ikaw ang hari ko. Jesus, Jesus, ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang Diyos, Jesus, ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, ikaw ang Diyos, Jesus, ikaw ang Diyos. Yes, Lord God. Hallelujah. Lahat ng tuhod, luluhod, lahat ng dila, magpapahayag na ikaw ang Diyos, Panginoong Jesus, Hari ng aming mga puso. Panginoon, thank you, Lord, sa paghahari mo. Salamat sa pagsama mo sa umagang ito, Lord. Thank you so much. Walang iba po, Panginoon, ang itanaas namin. Walang iba ang paparangalan namin sa umagang ito. Walang iba ang bigyan namin ng pinakataas na pagpuri, pagpapasalamat, pagdakila. Ikaw lang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa pangkanta, sa bawat araw, biyaya mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat ka ngang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat ka ngang tunay. Yes, Lord God. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat ka kailanpaman. Yes, Lord God. Hallelujah. Salamat sa katapatan mo, hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon. Thank you, Lord. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin, healthy, strong, walang sakit karamdaman. Hallelujah. Araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat ka ngang tunay. Yes, Lord God. Bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat ka ngang tunay. Yes, Lord God. Hallelujah. Ayan, aman,
kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah! Thank you, Jesus! Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanpaman. Yes, Lord God, hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Di ka nagbabago, tapat ka po, Panginoon, hanggang kailanpaman. Wala po pagbabago, Panginoon, mula noon ngayon at magpakailanman. Salamat po, patuloy natin purihin ang Panginoon, Ate Karin, Ate Lori, at Ate Chimpo, at sa lahat pa pong darating, Ate Lorna, Ate Let, Ate Lita de la Paz, hallelujah, Ate Jessica, amen. Kaya naman, O Diyos, walang kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah. Walang hanggang papuri sa'yo inaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailanpaman. Yes, Lord, salamat sa katapatan mo sa bawat isa po sa amin. Hallelujah. Maraming po salamat. Hallelujah. Sa bawat isa, sa buhay po ng mga kasama naming ka-devotional online, even sa mga makapag-watch nito ngayon sa live, sa replay, even mga silent viewer. Father God, wala pong aksidente, lahat po. Panginoon, dinadala mo ang platform na ito sa mga nais, mga uhaw, sa mga salita mo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw po ang nangunguna sa amin, nagpuspos po sa amin po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, banal na Espiritu. Kaya Lord, so the moment na kami magbasa, the moment na kami mag-share, hindi kami ang makikita, hindi ang mga kahinaan namin, but ang kalakasan mo sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord. Salamat, balot mo ang bawat isa, Lord, ng iyong banal na dugo, at whatever the plans of the enemy, Father God, shall not prosper sa aming mga buhay. Walang ibang ang mataas dito sa kalagitnaan namin. Ikaw lang po, Panginoon, malalhati maparangalan sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. A blessed morning po everyone. Blessed morning sa lahat. Amen. Blessed morning, Ate Jonmin at Nanay Mina. At sa lahat-lahat, sabi po, nandiyan na po si Ate Tess Robinyol.
Hallelujah. Sabi ni Ate Tess, blessed morning, Pastora Bergie, Ate Junmin at Nanay Mina. Blessed morning din po. And sa Ate Karen, sabi po niya, good morning po. Good morning din po, Ate Karen. Hallelujah. And si Ate Lori, no, patangol, ang sabi, patagi, no, sabi po niya ay, blessed morning po. God bless din po. God bless. Hallelujah. Welcome po tayo dito sa devotional online. Ate Lorna Mijares, blessed morning. Hallelujah. And glory to God alone. Tayo po ay kung sa lahat pong nandyan, congratulations dahil isa po tayo sa magpatuloy pa sa gawain. Sa bawat araw na nagising po tayo, ito po'y blessings. No, blessings po, wala pong pagrereklamo na nagising po tayo sa umagang ito. Dapat makita po natin na blessings ito kasi hindi naman to tayo forever sa mundong ito. Pero pinahintulutan pa tayo ng Lord. Every time na tayo magising, makasama ang lahat ng mahal natin sa buhay. Makasama yung mga tao na mga kasama natin din sa pagpupuri, sa pagpasalamat sa Panginoon everyday, no? And thank you so much dahil ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng panahon ang Diyos ay mabuti. Amen. We love you with the love of the Lord. Hallelujah. Ano nga yung love sign ninyong dalawa? Hallelujah. Oh, di ba? We love you all with the love of the Lord. Amen. Salamat. Maraming pong salamat. Excited na ba ang ating mga puso na makakarinig ng mga panibagong kapahayagan sa umagang ito? Amen. Hallelujah. And glory to God alone. Yes, Jesus. Maraming salamat. Hallelujah. And glory to God alone, no? So, ready na po si Nanay na magbasa sa ating pamulay-bulayan ngayon na context o scripture reading natin ay nasa Leviticus chapter 18. Good morning po sa Chapter lahat. 18 Sabi po. ni Ate Lorna. Ate Lorna, sabi niya, good morning po sa lahat. Good morning din po, Ate Lorna. Good morning din Hallelujah. po. Remember, Oh, bawal. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Amen. Sige po. Yes, Lord. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to God. Amen. Yes, tayo po ay nandito pa rin po sa Levitico chapter 18. Ang paksa po natin dito ay mga bawal sa pagtatalik. Yung parental guidance po ito. 1. Sinabi ni Yahweh kay Moises. 2. Ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. 3. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian ng Ehipto na inyong pinanggalingan o mga kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. 4. Ang sundin ninyo'y ang mga kautusan at tuntuning ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ang sino mang tutupad sa aking kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Ako si Yahweh. 6. Huwag kayong makikipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. 7. Huwag kayong makikipagtalik sa inyong ina. Yan ay kahihiyan ng inyong ama. Hindi ninyo dapat halayin ang inyong ina. 8. Huwag kayong makikipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay nyo sa kahihiyan ang inyong sariling ama. 9. Huwag kayong makikipagtalik sa inyong kapatid na babae. Maging siya'y anak ng inyong ama, maging siya'y anak ng inyong ama o ng inyong ina. Ipinanganak man siya ng sa inyong lupain o sa ibang bayan. 10.
Huwag kayong makikipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae. Yan ay kahihiyan sa inyo. 11. Huwag kayong makikipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya'y kapatid din ninyo. 12. Huwag kayong makikipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama, siya'y kadugo ng inyong ama. 13. Huwag kayong makikipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina, siya'y kadugo ng inyong ina. 14. Huwag kayong makikipagtalik sa asawa ng inyong tiyo, tiya mo na rin siya. 15. Huwag kayong makikipagtalik sa inyong manugang na babae, siya'y asawa ng inyong anak na lalaki. Hindi nyo dapat ilagay sa kahihiyan ang inyong sariling anak. 16. Huwag kayong makikipagtalik sa inyong hipag. Taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. 7. Huwag kayong makikipagtalik sa anak o sa apong babae ng inyong babaeng nakatalik ninyo noon. Maaaring ang mga iyon ay kamag-anak ninyo, at iyan ay kahalayan. 18. Hindi nyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang iyong asawa. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang inyong asawa na kanyang kapatid. 19. Huwag kayong makikipagtalik sa isang babae habang siya'y may regla, sapagkat siya'y marumi. Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. 21. Huwag niyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek, sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. 22. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Yan ay karumaldumal. 23. Huwag kayong makikipagtalik sa alinmang hayop, sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. Hindi rin dapat pasiping sa anumang babae, sa anumang hayop. Ito ay kasuklam-suklam. 24. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo, kaya ko sila sinumpa. 25. Pati ang lupain nila'y naging kasuklam-suklam, kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mga mamamayan doon. 26. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin, at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhan man kayo. 27. Ang mga taong nauna sa inyo rito ay namuhay sa ganoong karumal-dumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. 28. Kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupang ito, tulad ng nangyari sa kanila. 29. Sapagkat ang sinumang gumawa ng alinmang karumal-dumal
na gawaing ito ay dapat itiwalag sa sambayanan. 13. Sundin ninyo ang ipinag-uutos ko at huwag ninyong gagayahin ang mga kasuklam-suklam na kagaugalian nila upang hindi kayo maging maruming tulad nila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. Thank you po, Nanay Mina, sa pagbasa na talagang makikita po natin, no, kung tayo, Ate Lita Dilapa, sa good morning din po, Ate Lita and Kuya Bob, no. So, salamat po sa pagdating ninyo at sa pagkay-bulay-bulay and maging sa makapag-watch nito replay, no, sa kay Ate Lit Salcida, no, na darating din po yan at mag-watch din po replay sa mga kasama natin na wala po ngayon. Ano po, so, hallelujah, ngayon po ay talagang may pagtuturo po ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kahapon po, kung atin po yung maalala, yung pagkabanalan din, pagkabanal, sagrado ang dugo. No, ngayon po sa Levitico makikita mo yung yung tinuturuan ng Diyos ang mga tao po mula pa noon hanggang ngayon sa kabanalan. Yun po yung ating talagang parang ma-summarize po sa ating mga binabasa araw-araw dito po sa Book of Levitico. Merong temporary, itong mga ritual na inihandog, mga dugo, temporary, pero ngayon po, matanong po tayo, no, sa isa't isa ngayon. Ito po ba yung mga bawal sa pagtatalik o as parental guidance po ito kasi may mga bata din po na maka-scroll po dito. Pero kailangan po dito, wala po na tayong dapat i-skip. Ano po? Kaya nga po kapag ma-upload ako sa YouTube, mula dito, kasi 30 days lang po, ini-upload ko sa YouTube, meron dong nakalagay, it's not made for kids. Kaya, no, kasi, mga malalim po ito about sa pagtatalik po, no. So, ngayong araw na ito, pag ang kids, wala pang 18, no, o below 18, so, minsan, hindi po nararapat kasi hindi pa nila talaga naunawaan po ito. Pero ngayon, tinuturuan po tayo sa kabanalan po ng Diyos. At ito po ay permanent. Yung mga iba, mga previous, temporary po yun. Pero ito ay magdudungis o marurumihan po ang ating kaluluwa pag gagawin po natin ito. Hanggang ngayon, kahit nasa grace na po tayo, mas lalo nating makilala po na ang kabanalan po ng Diyos ay di pa matatawaran. Ayaw po niyan. Sabi po nga niya, may mga warning po. Kaya po, kung atin pong maalala, mga previous natin na namulay-bulayan sa Book of Genesis about Sodoma and Gomorrah, kung paano ginunaw, paano nagunaw ang kanilang place na yon, ang kanilang lugar, kasi isa na lang po ang talagang mayroong respeto sa Diyos. Isa na lang po ang talagang mayroong takot sa Diyos doon. At dahil lang nga po kay Lot, at dahil nga po yun kay Abraham, kaya niligtas po si Lot at ang buong pamilya. No? So, ngayon, at saka si Noe, nung nakita niya na kasamaan na, mga masama na yung tao, sabi nga po niya, ang Panginoon ay nagsisi, bakit pa ginawa pa niya yung tao? At nakita niya si Noe, found favor in the eyes of God. At si Noe po yung naligtas sa buong pamilya niya. Dahil kanya pong ini-instruction na gumawa po ng arka. At yun po, nasakay po yung kanyang mga pamilya, 8 po sila lahat, si Noe, asawa niya, at 3 anak at mga manugang. So, ngayon makita po natin, sabi nga niya, ganun niya pinaparusahan ang mga tao noon. At ito po'y gawin hanggang sa habang panahon, ang itong iniutos niya ngayon. Ganun po ang Panginoon, ka-estrikto po sa kasalanan, lalo na po sa mga ito pong nag-involve sa immorality, no, sa paggamit po ng ating katawan, no? Kaya masilan po na na topic about po ito sa pagtatalik din, masilan din po mga incest. Hallelujah, salamat sa Panginoon ngayong umagang ito, no, atin pong palaliman o bulay-bulayin natin bakit ayaw ng Diyos ito. Ano po? So, so sabi po nga dito, ang Levitico chapter 18 ay nagsabi dito ay naglalaman ng tuntunin ng Diyos tungkol sa moralidad, sa sexual na pamumuhay, kabanalan, at kahalaga ng hindi
na hindi pagaya sa masasamang gawa ng mga mas makasamang bansa. So, ibig sabihin, kaya sabi nga po niya doon, mga taong nauna sa inyo, sa 27, ang sabi, mga taong nauna sa inyo ay namuhay sa ganitong karumaldumal na gawain. Yun mga nasabi ko, no, yung sa ama at sa mga anak at sa apo, no, yung mga incest, no, yung sinasabi, no, so ay hindi po nakakalugod sa Panginoon. Lalaki sa lalaki. Ano po literal talaga. Pero ito talaga ay permanent na utos ng Diyos. Hindi ito noon pa hanggang ngayon. Kahit na nasa grace na po tayo, kahit na tayo po ay binayaran na ng dugo ni Jesus, ito po ay nagdudumi sa ating pagka nagarumihan ng ating pagkakristyano kung atin pang ginagawa ito hanggang ngayon. Ano po, blessed morning din po Ate Jessica, no, of Dayanila San Juan, at si Ate Chingpong is watching, sabi niya. So, salamat sa Panginoon. Tayo ngayon ay maraming mga pagtuturo ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Sabi niya dito, kapag sila, sabi nga dito, kaya naging kasumpa-sumpa ang mga taong nauna sa inyo, rito ay namuhay sa ganitong karumaldumal, sabi, karumaldumal na gawain. Kaya, naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Yun po, no, kung tayo po ay mamuhay ng ganitong gawain pa din hanggang ngayon, ito po ay permanent, hindi ito temporary, na noon po. Pero hanggang ngayon, kailangan po natin tong sundin at Amen. kailangan nating irespeto ang Yes. moralidad at irespeto natin ang ating katawan bilang ito po ay templo ng Diyos. Kapag sila ay inyong tunularan, sabi nga, no, palayasin din kayo sa lupain ito. Sabi niya sa mga Israelita, sa mga pinangunahan ni Moises, sabi niya, tulad ng nangyari sa kanila, sapagkat ang sinumang gumawa ng alinmang karumaldumal na gawain ito ay dapat itiwalag sa sambayanan. Itiwalag pa nga, no? Yes. So, ang tawag po na yan ay mga incest, yung sa pamilya, yung halimbawa, nung mag-asawa, yung asawa, halimbawa, hindi naman kayo halimbawa, yung tatay, nag-asawa uli, pero hindi niya ano-ano yung yung kanyang asawa, pero pag siya po ay, kung gawin niya ito, no, yung pakikipagtalik sa kanyang inainahan bang tawag, nagkakasala siya laban din po sa Panginoon kasi kapamilya na po eh. Parang hindi niya respeto ang kanyang tatay, ganon. So, may mga instances po sa ating lipunan ngayon. May mga ganito po na mga pangyayari at ito po ay, sabi po, immoralidad at nakakarumi sa ating kaluluwa. Ano po? So, ngayong araw na ito, sa atin pong mga pinabulay-bulayan, ano po, tayo po ay tinuturuan ng Diyos. Tayo tinuturuan sa kabanalan, no? Tinuturuan po tayo sa kabanalan. Ito pong Levitico chapter 18 na sabi niya dito, Levitico chapter 18, kabanata 18 o chapter 18 ang naglalaman ng mga tuntunin ng Diyos laban sa immoralidad, sexual at idolatria na naglalayong ihiwalay ang Israel sa mga makasalaanang gawain ng Ehipto at Kanaan. Para sa mga born again o sa ating mga pinaghaharian ng Diyos, pinanganak muli sa Espiritu. Ano? Amen po. Hallelujah. Ate Liz Salcida, nandyan din po Ate Matilde. Yes, good morning po. Shalom po sa lahat. Patuloy po tayo na mamulay-bulay. Para sa mga born again Christian, ang kabanatang ito ay patunay ng pamantayan ng Diyos sa kabanalan na sumasalamin sa kanyang kalikasan kasi banal po ang Diyos. Tayo po ay mamuhay sa kabanalan, sabi po ng Diyos, hallelujah. Bagamat namuhay na tayo sa ilalim sa biyaya ni Kristo. Kahit namuhay na po tayo mga pinagharian na po ng Diyos, namuhay na po tayo sa biyaya ng Diyos, ni Jesus, sa sukdulang biyaya niya, pero hindi ibig sabihin na gagawin na natin ito. Malaya tayong gagawin ito, hindi po ibig sabihin nun. Ano po? So, ang konteksto nito sa Lumang Tipan, ang pagka-Diyos at autoridad. Nagsisimula at tapos
nagsisimula at tapos ang kabanata sa pahayag na ako si Yahweh ang inyong Diyos. Levitico chapter 18 verse 2 and 30. So kung basahin natin yung Leviticus chapter 18 verse 2 and 30, ganun dalawa po ang inuulit po niya dito. Ano po sa 2, ang sabi po niya dito ay sa verse 2, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. So sa mga Israelita, no, sa mga Israelita po ang sinasabihan nito. Pero ito po ay ma-apply pa din hanggang ngayon. Ito po ay permanent. Hindi lang po temporary na sa mga Israelita kasi ang Diyos po ay the same yesterday, today, and forever. Kung banal siya noon, wala pong pagbabago ang Diyos. So gusto ni Lord na mamuhay po tayo sa kabanalan. Ano po? So sabi nga po niya dito, ako si Yahweh ang inyong Diyos. No? So sabi po dito sa 30, sundin ninyo. No? Dito sa verse 30, ang 2 at 30, tingnan natin. Sundin ninyo ang ipinag-uutos ko at huwag ninyong gagayahin ang mga kasuplak-suplam na kaugalian nila upang hindi kayo maging maruming tulad nila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. No? So may yung sa verse 2, kung tingnan natin sa verse 2, chapter 18 ng Levitico chapter 18 verse 2 at Levitico chapter 18 verse 30, pareho po ang sinasabi ang Panginoon. So, kung si ang Panginoon din po nila na sinasamba noon ay ganun din po yung Panginoon na sinasamba natin ngayon, wala pong pagbabago ito. Yung kalinisan o pagkapamuhay sa pagkabanalan ay dapat po nating sundin bilang tayo po. Lalo na tayo ay mga isang pinanganak muli o tinanggap na po natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon Hari at tagapagligtas. Ano po? So, sabi dito, pagkakaiba sa mga bansa, ipinagbawal ng Diyos ang mga gawaing tulad ng incesto. Yun bang incest, yung nasa pagkapamilya lang, at saka doon po, yung ganun gagawin natin, yung mga ganino, pakipagtalik ang incesto, pakipagtalik sa malapit na kamag-anak. Yun po yung incest. No? So, pangangalunya, homosexualidad. Ibig sabihin, yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, makipagtalik sa hayop at pagpapasunog ng anak ay mulik yung mga pagsamba ng Diyos na nung time na yun pinapasunog pa nila mga anak ay ialay nila sa mga Diyos-Diyusan. Ayun no, idolatry, mga idolatry. Ano po? So dumi ng lupain, ang mga gawain ito ay nagparumi sa mga bansang nauna sa Kanaan, kaya sila ay pinalayas at sinumpa ng Diyos. Levitico chapter 18 verse 24 to 25, no? Pahayag at pananaw sa ating mga Kristiyano, no? So, kautusan sabi sa New Testament, no, meron siyang revelation dito sa New Testament na kautusan, puso at banal na pamumuhay. Ano po? So, naniniwala ang mga Kristiyano, naniniwala tayo ng mga Kristiyano na bagamat hindi na tayo ilalim sa ceremonial na kautusan katulad ng mga paghahandog, mga ritual, hindi na tayo ilalim doon. Wala na tayo doon, malaya na tayo sa mga ritual kasi may isang naghandog na po ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo maghandog ng dugo ng hayop para sa ating kasalanan. Pero ito po yung permanent. Ang kabanalan po ay permanent po. Hindi po siya temporary. Ano po? So, kung ganun ang iniutos ng Diyos o pinababa ng Diyos kay Moises sa mga Israelita noon, maging ngayon, may apply po ito sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano po tayo. Bilang mga kamukha at kawangis po tayo ng Diyos, dala-dala po natin si Kristo. Tinatawag nga po tayo ng Christian kasi Christ-like, katulad ni Kristo. Ibig sabihin, tayo po ay siya po ang pinakamodel natin, ginagaya natin siya. Tayo po yung mga ambassador of Christ. Tayo po yung tagapagdala ng mabuting balita sa kapwa. Kung tayo po yung namuhay ng ganitong pamumuhay, paano ang ating mukhang iharap sa mga tao? Kung paano natin ipahayag yung kabanalan ng Diyos, yung kabutihan ng Panginoon, kung namuhay po tayo sa ganitong mga pamumuhay sa karumihan, sa immoralidad. Ano po? So, kaya ipinapaliwanag dito na huwag tayong mamuhay talaga sa immoralidad, lalo na pag tayo mga Christian na po. Ito ba'y noon lang nila ginagawa, noon lang to na ipinababa ng Panginoon at ngayon hindi na natin susundin sa bagong mga panahon? Hindi po. Ang sagot po ay hindi. Permanent po ito.
Ang kabanalan po sa moralidad, pagsunod sa moralidad na ipinababa ng Diyos noon, ngayon ay ito dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon o dahil sa una siyang umibig sa atin, dapat itong ipakita po. Dapat itong gawin, hindi lang po ipakita, hindi na lang po sa kung may makakita ay ito gawin, pero kung wala, pwede natin gawin, hindi po. No, sekreto man o hayag, dapat maging tapat po tayo sa Diyos sa ganitong mga paraan para po yung ating buhay maging magamit po para pagpahayag po sa salita ng Diyos. Amen. So pwede naman tayong maging born again pero hindi din pwede natin tayong maging sasabing Christian pero wala po. Maging pipi po tayo na magpahayag dahil wala po tayong authority dahil namuhay po tayo sa karumihan. Bakit po? Kasi ginagawa pa natin itong mga ipinagbabawal ng Diyos. No? So, grabe po no, bang revelation sa araw-araw na ating pamulay-bulay. Banal ang Diyos at manatili pong banal siya at tayo po ay mamuhay po sa kabanalan. Hindi na po tayo nagmamayari ng ating katawan na ito dahil bayad na ito ng isang halaga sa dugo ni Jesus. Inaalaya na po tayo ng dugo ng Panginoon sa cross. Hindi na po tayo magdidesisyon sa katawan na ito. Ano po? Maging sa katawan natin. Amen. No? So, amen. Salamat sa Panginoon. Ang sabi po, marami kasing nagsabi na sa grace na tayo at hindi na ligtas na tayo kahit na gumawa pa tayo ng mga karumaldumal. Sabi nga po no, grabe po ng term po sa Bible sa mga ganitong mga pakikipagtalik. Karumaldumal ang tawag po. Grabe po no. So parang binuhusan tayo ng tubig. Kung nakita ko, Lord, thank you. Ang Hindi diligtas tubig. mo. Usali. Parang binuhusan ka ng malamig na tubig. Pag ikaw ay ma-open ma-open ang ating spiritual eyes. No, sa mga nagawa natin noon at hindi na natin nagawa na ngayon, may mga time po na grabe po pala ano po. No, so at ang ganitong mga karumaldumal na mga ginagawa ay magkasing tulad sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Kahit hindi na tayo nagsamba ng mga Diyos-Diyosan, pero nandoon pa din tayo sa homosexualidad. Nandiyan po. Kapasintabi po, no? No, so hindi po ako ang nagsasalita, hindi po kami ang nagsasalita, binabasa lang po natin ito. Pero ang Diyos po ang nagpapahayag ng mga kapahayagan sa puso. Pag revelation to, may magbabago ang ating buhay. Wag tayong sa mga makapag-scroll nito, sa mga magpaka-watch replay. No, so kung natamaan po tayo, repentance lang po. No? Sabi nga po, bato-bato sa langit, pag tamaan po tayo ay repentance, huwag tayong magagalit. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos, ayaw nilang Lord na mapahamak tayo sa ano po ngayong ang ating kapahamakan na walang hanggang kapahamakan pagkatapos ng buhay na ito. Yung apoy. Totoo po yung kadagat-dagatang apoy. Totoo po yung mga uod na hindi namamatay. Dalawa lang po ang mapupuntahan natin pagkatapos ng buhay na ito sa langit o doon forever kasama ang Panginoon, no? Kasama natin ang mga anghel sa langit nag-aawitan, mga maputi na napakahulahati ng Panginoon. At pangalawa po, kasama natin yung mga sungayan, yung mga may buntot, yung laging inalarawan sa Bible, yung kadagat-dagatang apoy, yung uod na hindi namamatay, na kinakain kahit na may apoy, hindi namamatay yung mga uod na kumakain sa laman, no? Dalawa lang po pagkatapos na ito. Kung tayo po ay gustong-gusto natin itong gawin, patapos ngayon ay ni-rebuke po tayo at tinapong sundin ng Panginoon mintras may panahon pa, habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Sabi nga po, ayaw nating masabihan, dalawa kasi ang dapat nating ma-receive sa Panginoon pagdating ng panahon, pag tayo haharap sa Kanya. Dalawa po yun. Isa po, sabi niya, Panginoon, Panginoon. Matthew 7:21-23. Sa iyong pangalan, napahayag kami ng mga salita. Sa iyong pangalan, nagpapalayas kami ng demonyo. Naglilihans ng mga may sakit. Pero sabi niya, sabi niya, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo, mga gumagawa pa din ng kasamaan. Ibig sabihin, kahit na po nagmi-minister na po tayo, pero patuloy sa paggawa ng kasamaan, hindi pa din tayo makikilala ng Diyos pagdating ng panahon. Kahit na anointed pa tayo, nagkakapagpalayas pa tayo ng mga demonyo, hindi yan basta-basta ng mga Christian, nakakapagpalayas na ng mga demonyo. Hindi yan basta-basta, pero kung patuloy pa din tayo na gumagawa sa mga ganitong mga karumihan, mga sa pagtatalik, mga immoralidad, o sa pagkarumihan sa ating katawan,
hindi po tayo makilala ng Diyos sa panahon ng tayo harap sa Kanya. No? So, ang pangalawa po, yung sasabihin ng Panginoon, well done, my Well good done, and my faithful good servant. Halika Yes, at tayo Lord. po'y mag-celebrate. Yes, Yun po yung ating Lord. gustong marinig. Amen. Ano po, may reward si Lord sa mga Amen, sumusunod sa Kanya, amen. sa kabanalan. Hallelujah. Yes, Wala na po yung Amen. kahapon, wala na po yung mga kanina, kung ano man ang ginawa natin kanina kahapon. Pero ito po yung time na tuluyan na nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Dapat kailangan ng ating puso ay hindi na, kasi nakapagparumi ang imoralidad sa puso, nakapagparumi sa tao. Yung pagsamba ng Diyos-Diyosan, idolatria, no, nandiyan din po ano. So, meron din, no, meron ba bang ganun sa mga hayop? So, kung meron pang mga ganun, dapat iwasan na po. Kasi ito po ay nakapagparumi ng ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ano po, kasi ang totoo talagang pinanganak na muli o talagang nandoon na po ang Panginoon naghahari sa puso po natin. Tayo po ay kinakausap lagi ng Holy Spirit na ito po ay hindi na yan maganda, masama na yan at nakakapagparumi yan sa katawan mo. Ano po, ang sabi nga po ni pahayag sa mga pananaw sa atin na tayo po ay nasa So dumi ng lupain ang mga gawain ito ay nagparumi sa mga bansang nauna sa Kanaan. Kaya sila ay pinalayas at sinumpa ng Diyos. So pinalayas at sinumpa ng Diyos. So, kung atin pong maalala sa mga previous din natin na mga chapter na sa Genesis, na makikita po natin kung paano po hinugasan ang mundong ito. At si Noe na lang po ang natira at pamilya niya dahil nagagalit po ang Diyos. Kasi doon sa pakipagrelasyon nila doon sa mga yung mga anak ng Diyos, yung mga angel at saka yung mga babae, yung mga ganun na rumina, wala nang respeto sa Diyos ang mga tao. Dapat tayo ay may reverence talaga sa Panginoon. Kahit walang nakakakita sa atin, wag nating gawin ito. Dahil tayo po ay nakipagrelasyon na sa Panginoon. Ano po? So, kailangan na tingnan natin ito, no, as a perspective natin na bilang mga pinagharian na ng Diyos, naghahari na ang Diyos sa puso po natin. No? So, ngayon ay normal na lang. Ang babae sa babae, kinasal. Normal na lang. Lalaki ikinasal. Normal na lang. Pero sa Bible, na ito po'y labag. Labag po sa kalooban ng Diyos. Ano po? At kung ito po ay gagawin po, hindi lang po sila ang mapaparusahan. Ang buong lupain. Buong bansa. Na po, damay po. Katulad ng mga noon na humihi po lang sa mga madumi, naging madumi. Damay po tayo na naging totoo. Sabi nga po na naman ng doon sa kay Lot, kung may 10 pa lang, o doon sa panahon sa Sodoma at sa Gomora, tumawad nga po si Abraham. Panginoon, kung may 50 na nagsasamba pa sa'yo, kung may kilala pa sa'yo, yun ba pa ay, yun bang igugunawin? Sabi, hindi ko gugunawin. At least meron pang nanatili, no? Tapos bumaba sa 40, bumaba sa 30, bumaba sa 20 hanggang bumaba na din sa 10, pero wala talagang nakita ang Diyos na mayroon pang may reverence sa Kanya noon. Mayroon pang naniniwala, sumasamba sa Kanya, may respeto sa Kanya bilang Diyos. At yun na po ang desisyon ng Panginoon na naguna o ibig sabihin na nagunaw po yung lugar ng Sodoma at Gomora. Pero sa ngayon, sa ating buhay, ngayon marami pa po na nanampalataya po sa totoo po na kabanalan po. Na ang lalaki ay sa lalaki, hindi po dapat talaga. At ang babae sa babae, hindi po. At yung pakigrelasyon sa mga incest, no? Pakipagtalik sa mga malapit na kamag-anak. Nandiyan po, no? Isa-isa kung reviewin natin po, kasi konti lang po yung ating oras, reviewin natin po, at ito po'y permanent hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Ano po, so, ito po, no, naniniwala tayo na bilang isang mga Kristiyano na po tayo, bagamat hindi na tayo ilalim sa seremonyal na kautusan, sa lumang tipan, ang moral na kalooban ng Diyos ay hindi nagbabago. Permanent po siya. Ano po? Ang bagong tipan ay nag-uutos din na lumayo sa pornya. No? So, pornya, sexual na immoralidad. Fornication. Ano po? So, biyaya ng pagbabago sa pamamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa
sa mananampalataya, binibigyan tayo ng kapangyarihan na mamuhay na hiwalay sa makasalaanang gawain at sa mundong ito. So, templo ng Espiritu Santo. No, templo ng Espiritu Santo, ang katawan natin ay templo ng Diyos. So, saan po natin yan mababasa? No? Saan natin mababasa? Unang Korinto chapter 6 verse 12 to 20. Ano, kung mababasa na, basahin po natin yan, no? Unang Korinto chapter 1 Corinthians chapter hallelujah, thank you Lord, 6 verse 12. Ang sabi po dito, ang katawan ninyo ay templo ng Diyos. Sabi po dito, may nagsasabi, malaya akong makakagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Yes, this time, sa atin, malaya na tayo, di ba? Malaya kasi sabi nga po, ang kalayaan ay dahil sa dugo ni Jesus na hinandog sa cross. Malaya, pero sabi po ni Pablo dito, may nagsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit, ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. No? Maari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. No? Verse 13, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa immoral. Malinaw po, no? Ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod ng Panginoon. Ayon po, para po makapaglingkod po tayo sa Panginoon, dapat atin na pong iwanan ang immoralidad kung namuhay po tayo sa immoralidad. Ano po, tayo po ay tinuturuan ng Diyos, sinasaway ng Diyos, kung mayroon man tayong mga ganitong mga buhay, iwasan na po natin o iwanan na po natin, repent na po, magsisisi, talikuran. Ang repentance po ay pagtalikod po sa kasalanan, the change of mind. Ano po? Pagtalikod na po sa kasalanan, pagsisisi. No? Hallelujah! Ang sabi nga po dito, at ang Panginoon naman ay nag-aalaga sa katawan. Sabi na, ang katawan ay hindi para sa immoralidad sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay nag-aalaga sa katawan. Sa verse 14, muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen. Verse 15, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo o panggawing kabahagi ng katawan ng isang babaeng nagbibinta ng aliw? Sabi po, no? Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng ng bayarang babae at kapag nakikipagtalik sa kanya? Ayon po sabi, no, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa ay magiging isa, ang pakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanya sa Espiritu. Katulad po natin ngayon, nakipag-isa na tayo kay Kristo. Sabi nga po, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is in new creation. Is the old has gone and the new has gone. So, tayo po ay, the moment to tinanggap na natin ang Panginoon sa ating buhay, na para pa tayong nakipag-isa sa Kanya, sa katawan din po. Kaya ang katawan na ito, hindi na natin gamitin sa immoralidad. Kung nasa immoralidad tayo noon, siyempre may pagbabago na tayo ngayon. At hindi na tayo namumuhay ng ganitong pamumuhay. Ano po? So, talagang ito po ay angkop na angkop sa ating binabasa ngayon sa Levitico chapter 18, no? Na yun pong pakipagtalik sa hindi asawa. Ano po, kahit na po magkalibin pero hindi pa kinakasal, nagkasala po sa immoralidad. Kailangan kung magkalibin na po partner, babae at wala namang asawa ang babae, wala namang asawa ang lalaki, pero naglibin lang po, kailangan pong isang tipay po through marriage. Ano po? Fornication pa din. No? So, kailangan, kaya sa ating buhay, kailangan po na maging ano tayo, kasi katawan po ito, pinagamit natin sa Panginoon, kailangan ang katawan na ito ay gamitin po, maging banal po, kasi sinasabi po dito,
Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay mga bahagi hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo, no? Templo po tayo ng Diyos. Bahagi po tayo sa katawan ni Kristo. At hindi pwede na yung katawan natin, bahagi ng katawan ni Kristo, gagamitin pa natin sa mga maka nung sabi nga po, Rabbi, no, karumalduman, no? Karumalduman na kasalanan pala yung immoralidad. Ano po? Grabe po, no? Karumalduman. So sabi nga po sa 18, iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanan na gagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit, ang gumagawa ng immoralidad, sa 18, no, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, sabi na, iwasan ninyo ang immoralidad, ang ibang kasalanan na gagawa ng tao ay hindi nakakasira ng katawan. Ngunit, ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Pag gumagawa pala tayo ng immoralidad, nagkasala tayo laban sa sarili nating katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? No? Malinaw po, no, na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo ang ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Ano? At ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Malinaw po sa ating mga binabasa po ngayon, sa ating mga pinagbulay-bulayan po ngayon, no? So, ito po ay permanent po, yung nasa sa Levitico 18, permanent po siya, susundin habang panahon, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, mamuhay sa kabanalan, iwasan po yung immoralidad. No? So, salamat sa Panginoon. At ang immoralidad ay katumbas din po sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Ano po? So, salamat dahil tayo po ay tinuturuan ng Diyos sa umagang ito, sa araw na ito, na tayo po yung kung ito po ay talagang revelation sa ating mga buhay, may pagpapago po ang ating buhay araw-araw sa ating buhay. At tayo naman po ay hindi naman lahat ay matatamaan nito kung hindi po naman tayo gumagawa ng ganitong mga klase. Ano po? So tayo gagamitin para po matuturuan po natin yung iba nating mga ni-reach out na talagang kahit na dahan-dahan lang po. So, dapat, ito po ba ay pang-matured na pagtuturo? Pang-matured na po, ano? Bakit po? Amen. Hindi po tumaunawaan ng lahat. Ano po? Hindi po tumaunawaan ng lahat. Pang-matigas na po itong pagkain. Hindi na po to gatas. Ano po? Pang-matigas na pagkain na talaga din po mamumuhay tayo ng ganun. Ayaw naman nating mamumuhay na hanggang hindi tayo magamit. Sabi nga po, maraming amen po si Ate Matilde Campandilo na. Thank you po. Blessed morning din po, no? Blessed morning. Nandiyan pa din si Ate Lita de la Paz. Thank you po. At si Ate Lorna Mijares. Thank you po. Salamat po sa lahat-lahat po na sa Ate Lit Salcida. Thank you. And we pray na tayo po ay gamitin ng Panginoon na talagang no, ang hirap po pala na sabi po, hindi naman bawal 'yun. Walang maraming bawal sa diyan sa Christian. Hindi po bawal ito, pero the moment na magbasa po tayo na hindi pinagbawalan tayo ng mga pastor, nagsasabi lang po ng katotohanan. No, nagsasabi lang po kasi wala naman tayo dito para pag magbabawal, wala po. Pero the moment na magbasa po tayo, si Holy Spirit po ang nagtuturo sa atin. Ano po? Si Holy Spirit po yung nangusap sa atin. Ang Panginoon po, direkta tayong kinakausap sa pamumuhay ng kabanalan sa bawat isa po sa atin ngayon. At no, hindi naman po to sa lahat, pero napakahirap nitong magturo kasi magagalit po. Maraming magagalit po sa atin, lalo na po pag namumuhay sila ng ganito. Kasi pininormal na lang po lahat, lalo na po yung babalalaki sa lalaki, ninormal na po nila. Kasi gusto nilang masunod ang laman, hindi po ang espiritu. Dalawa po kasi ang naglalaban-laban po sa atin, laman at espiritu. Kung mamuhay tayo sa espiritu, yung bunga ng espiritu ay makikita sa atin. Yung love, yung peace, yung joy, patience, kindness, goodness,
no, gentleness, faithfulness, self-control, lahat po yan sa espiritu. Makita po yun. Kung namuhay tayo sa espiritu, mapututo tayong sumunod dito. Pero kung namuhay tayo sa laman, mamumuhay tayo sa kasalanan pag makalaman kasi gustong-gusto ng ating laman. May mga gusto sa ating laman na ayaw po ng espiritu. Nag-aaway po yung espiritu at saka laman. Kaya sa oras na ito, sino po ang sinusunod natin sa ating pamumuhay? Espiritu ba or laman ba? Ito po bang mga ganitong mga pagtatalik na sinasabi po dito, no, sa Leviticus 18 ay permanent po. Hanggang ngayon, dapat masunod po ito dahil ang Diyos ay banal at tayo mga sumusunod sa Kanya, tayo mga nagtatampalataya sa Kanya ay mamuhay din po ng kabanalan. Ano? So, salamat sa Panginoon. At sabi ko nga, Lord, hindi naman pwede na skip ito kasi gusto natin chapter to chapter na malalaman. No? At saka, ito po yung katapangan na humarap dito, nagsasabihin po ito kasi we are not, hindi tayo nagparangal o we are not man pleaser but God pleaser. Malulugod ang Diyos pag ating sasabihin ang katotohanan at ang katotohanan na ito ay magpapalaya sa mga tao na nakagapos pa sa ganitong mga kasalanan. And we pray na kung mayroon pa mang namuhay sa ganito na nanonood, maging live, maging sa replay, na makapanood nito kahit na-accidente, we pray na ma-open din po yung spiritual eyes ng mga natin at hindi po tayo ginadjudge dito kundi tinuturuan po tayo ng Diyos para kasi mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ayaw po niya na tayo mapahamak o gusto niya na mayroon tayong pagtalikod sa kasalanan at tayo po ay tayong lahat ay makasama niya, no? Makasama niya, magkasama niya sa kaharian niya. Amen. So salamat sa Panginoon dito pa lang sa lupa para nang sa langit. Dito pa lang sa lupa, mamuhay tayo sa kaharian niya. Ang pamumuhay sa kaharian niya, pamumuhay sa pakabanalan, sa kalooban ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. We pray na tayo po ay may mga nakukuha din po sa ngayon sa ating mga pamulay-bulay. Sige po, Nanay. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Napakaliwanag po. Tunay na isang tao ay talagang dapat pakaisipin ang lahat ng bagay. Katulad niyang pakikipagtalik, dapat iwasan na isipin na ang pakikipagtalik ay talagang mali kung ang nasa sa isip mo sa pakikipagtalik ay bigyan ng kasiyahan ng iyong laman kahit ito ay mali na. Kaya bakit pa ang isang tao ay nag-asawa kung magnanais pa rin siya ng pakikipagtalik sa iba? Dahil diba ang sabi ng Diyos, ang sino man na dalawa na pinag-isa ay dapat sila na lang. Huwag nang sa bagay, hindi natin maiaalis kahit hanggang sa ngayon talaga. Patawad po Lord. Marami pa rin ngayon talaga na tao na hindi nasisiyahan sa asawa lamang. Nagnanais pa ng iba at iba. Subalit, dapat nilang malaman na kaya na pinag-isa sila na lang. Huwag nang magagamit pa ng iba dahil ito ay talagang kasalanan. Dito na lang sa Bible, napakasakit ng salita. Napakadiin yung salitang karumal-dumal. Karumal-dumal. Para bang yun ay sukdulan na sa lahat ng sukdulan. Kaya dapat pakaisipin na ang sino man, babae man o lalaki man, iisipin na ang pakikipagtalik ay sagrado. At ito ay dapat lamang doon sa pinag-isa ng Diyos. Hindi pakikialman ang ibang tao. Katulad nga dito, ang sakit pa naman. Yung mga nauna daw talagang wala ng pasintabi kahit ina o kapatid na babae. Bawal din pala yung kapatid ng yung nangyayari din hanggang sa ngayon. Kaya nangyayari ngayon karami ng mga kriminalidad kahit mga apo, pinapakialman ng mga lolo o ng kahit sino. Kaya Lord, kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang makapag-aayos ng lahat. Ika nga, you are the Lord of order. Bigyan niyo po ng wastong kaisipan ang lahat ng tao na huwag namang gawing
ang pakikiapid ay laruan na lamang basta. Dahil ito ay permanent na noon pa sinasabi na at hanggang ngayon, ito ay siya pa rin dapat na sundin. Huwag kang makiapid sa hindi mo asawa, huwag mong pakialman ang hindi iyo. Kaya ikaw ay nag-asawa, doon ka na lamang tumali sa asawa mo. Yes. At sa bagay, sorry po Lord, talagang marami pa. Kaya kayo po Lord ang makapag-aayos ng lahat. Dahil kayo naman po ang gumawa ng lahat. Kaya lahat ng bagay magagawa ninyo. Wala pong imposible sa inyo. Ika nga, magpakagaling-galing. Ika nga Kailangan ng doktor, di ba, yung mga may sakit. Kaya sa ating buhay, wala po tayo dito para i-condemn po yung mga karamihan sa gumagawa pa nito. Nandito po tayo para ipahayag yung katotohanan. Ang atin lang pong trabaho po ay ipahayag lang po ang katotohanan. Wala po tayo para i-judge sila, i-condemn sila. Wala po tayo dito. Nandito po tayo para ipag-pray po sila at sasabihin po ito para ma-open na po ang spiritual eyes at tanggapin po nila, no? I-share po natin yung Jesus Agenda kasi pag mag-share tayo ng Jesus Agenda, ito po yung umpisa na pag tinanggap na nila si Jesus sa puso nila, umpisa po ma-open po ang spiritual eyes ng isang tao. Amen. Kung tayo po ay nasa Panginoon na at patuloy pa din tayong gumagawa dito, mas lalong mahigpit po na alam na natin ang katotohanan eh. Tapos ginagawa pa natin, yun po yung pinakamabigat na po. Bakit? So sa ating buhay ngayon, kailangan po na alam na natin, ay alangan naman hindi tayo alis dito, alam na natin, di ba? So sa baka hindi pa alam, no, ipapaalam natin para po sila ay habang nabubuhay pa, maligtas din po sila at maalis doon sa kasalanan ito. Ano po, liban na lang po na manatili na lang pong nakapikit kahit na bukas na ang mata, makapit na alam na pero hindi pa din aalis, no? Kailangan na repentance po, pagtalikod po sa kasalanan. Ayan po, no? So, we pray na malinaw po ito, wala pong condemnation po dito, kung namumuhay pang mga sa ganito, no po? Kaya ang akin lang po, ipanalangin ko, pag malalaman ko na ganito po, ipanalangin ko po at para si Lord na po ang trabaho lang po natin ay ipahayag. Yun lang naman ang trabaho natin eh. Kasi mayroon naman tayong mga sarili ding kasalanan na talagang natin ipinagrepent din po sa Panginoon. Pag nalalaman na to at tayo yung ginagamit at sila po ay nagising, di ba? Sila din po ay aalis sa kasalanan, di salamat sa Panginoon. Glory to God, ginamit tayo. Wala pong atin dito. Tayo ay patuloy na magmanalangin na ang bansa natin dito, bansang Pilipinas at ang buong mundo na nagkalat ng mga ganitong mga klase na immoralidad ay magising din po sa katotohanan kasi madadamay po ang yung nagiging totoo sa Panginoon. Amen. So salamat sa Panginoon dahil dito pinatunayan na manatili pa rin tayo sa kabanalan. Amen. Kahit na isang born again Christian na tayo, hindi yan garantiya o permit na tayo gumawa ng kahit ano dahil may nagbayad na, binayaran na tayo, kaya susunod na yung pagkabanal sa ating buhay. Dahil hindi na tayo ang nagmamay-ari sa katawan na ito. Yun po yung malinaw. Hindi na tayo nagmamay-ari sa katawan na ito, nakipag-isa na tayo kay Kristo, kaya nakipag-isa kay Kristo, naging isa sa Panginoon, hindi pwedeng ipagamit ang katawan na ito sa immoralidad. Yun po yung ibig sabihin dito. Alangan naman, mamanatili tayo sa immoralidad na alam na natin yung katotohanan at nakakahiya naman sa Panginoon, ang katawan na ito ay templo ng Espiritu. Nandito na yung Espiritu Santo. Hindi ka ang tao na alam na yung katotohanan at patuloy pa din sa paggawa ng ganito, sa ganitong mga klaseng mga immoralidad, hindi ka matahimik, walang payapa yung buhay mo, galitin, bugnutin pa din, kahit na born again Christian na, bugnutin pa din. Bakit po? Kasi may nag-aagaw, ibig sabihin ito, nag-aagaw yung masama at mabuti sa puso. So, siyempre, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan ng Diyos. Amen. Diba? Siyempre, masarap yun eh. Masarap daw yun. Sabi Ate Olive de la Paz, blessed morning din po Ate Lorlinda Argel. Yes, blessed morning, no? Blessed morning, sabi ni Ate Lorna, amen. Sabi ni Ate Matilde
Kambandiluda, yes, amen, yes, no? Hallelujah. So, sa ating buhay ngayon, hindi na po yan masarap pag tayo po ay nasa Panginoon. Kasi, doon yung Holy Spirit po ang nagkukumbit po sa atin, ang pinaka naligayahan po tayo, yung magbabad sa presensya ng Diyos. Pag si Holy Spirit na talaga yung nangunguna sa puso natin, yung kabanalan ng Diyos ay nangunguna, ang atin pong pinakamasaya sa ating buhay, yung mararamdaman natin, wala pong makatumbas doon sa presensya ng Diyos. Doon po tayo maging maligaya. Amen. Kasi kung totoo nating tinanggap talaga, totoo tayo nagsuko ng buhay, hindi na yan masarap sa atin yung mga yun. Hindi na po. Lalo na po pag mga ganyang immoralidad, hindi na po yan masarap pag tayo ay totoong na nagsuko ng buhay sa Panginoon. Good morning po, Ate. Tama po ako sa pray. Ate Olive de la Paz, sabi niya, good morning po. At saka anong sabi po ni Ate Lorlinda, sama daw po siya sa prayer. Yes, sama natin lagi sa prayer. Amen. So, ano po yung kung nasa spirit na po tayo, kung tayo po ay totoong nanampalataya na po sa Panginoon, totoong tinanggap na natin siya, hindi na tayo masaya sa ganung mga paraan ng mga makalaman. Kasi hindi po talaga magkaaway po talaga yung laman at spirit. So kung ating pakikinggan yung laman, pakikinggan na natin mga emotion, mga gustong-gusto ng ating laman, nasa laman pa po tayo. Pero kung pakikinggan natin ang espiritu, na siya po yung Holy Spirit na nasa puso po natin, nasa pananampalataya na po tayo, na tayo po ay namumuhay ng may sa kabanalan. Dalawa po yun, kailangan natin na tingnan natin kung saan tayo namumuhay sa ngayon. Amen? Sa spirit po ba? O sa laman. Dalawa po kasi yan. Kung nasa makasanlibutan pa tayo, makalaman pa po tayo ang ating mga gawain. Pero kung sa maka-Diyos na po tayo, spirito na po ang ating pinapakinggan. Yung spirit po natin. Yung pakipag-ugnayan natin sa banal na espiritu. And we pray na naunawaan po natin itong malalim na pag-unawa. Ano? Sige po, Ate Junmin. Ano po yung may dagdag mo po dito? Bago tayo magpuri sa Panginoon. Tukso nga ay dahil masarap daw ay laging natutukso yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. At doon sila nasisiyan lagi. At siguro naman ay matatagpuan natin yung mga yun at masasabihan ng tungkol dito sa ating mga nalalaman. Mawawala rin sa kanila yung mga tumatanggap talaga ng mga ganitong kahalayan at karumal-dumal. Kung pumasok sa kanila yung banal na espiritu, mawala din yun at ang anin niyang mga prayer ay puro naman kabutuyan. Lahat ng iyon ay nasa sa atin at sa Panginoon ang gagaling. At yung mga kahalayan na iyan ay talagang panlaman. Kaya sa mag-asawa lang mangyayari yun, sa mga literal ba ang tawag doon, sa mga mag-asawa talaga ang gumagawa niyan at sa kanilang meron namang mag-asawa na hindi na nila, dahil nga nakakilala sila sa Panginoon, hindi na nila na yung mga panlaman. At siguro nga dahil sa banal na espiritu na pumapasok sa kanila, kasi ako ganun tatanong ko sa asawa ko, namimiss niya ako. Mamimiss kita pag nandito na, pag wala pa, di si Lord na ang bahala sa atin. Kung ano man ang mangyari, ay ang Panginoon na ang mahawak sa atin. At sa mga mag-asawang nagkakaunawaan naman, ay talagang yung mga bawal niya ay hindi na mga ginagawa. At dito naman ay nandito tayo sa kamunduan, talagang ang tukso ay nasa paligid lang natin. Kahit niya yung sa ating mga paningin, sa tukso. mga salita. Hindi yung palayuin mo ang tukso. O yung Ikaw ang lumayo. o tukso, layuan mo ako. Yung No, ikaw ang lumayo sa tukso.
Pero ang mga lalaki talaga ay madaling matukso. Meron din mga babae madaling matukso So, sa mga kahalayan niya dahil sila nga ay mga tuksuhin. At yun ay hindi na natin matutularan dahil nga nadito na tayo. Kaya nga natin, nadito na tayo sa grace, gagawin pa natin yun. Ay Kahit siguro nasa nga ay grace, hindi na. mali. amen. So, salamat sa Panginoon at paglilinaw po na Salamat na lang sa Panginoon. sagrado po yung pagkikipagtalik, hindi po sagrado ang sagrado po doon sa mag-asawa lang po. Outside sa mag-asawa, pag tayo po ginagawa po ito sa mga doon, di ba? Marami doon mga Yes, ang dami. ang dami, pero yan po ay immoralidad. Yan po yung para po paglilinaw po, no? Paglilinaw. At saka ano po, wala po tayo dito sa condemnation, sinasabi lang po natin ito. No, para hindi po, para maging safe po tayo na wala naman, na hindi naman tayo dito para i-judge po. Nandito po tayo para ipahayag lang po yung katotohanan. Amen. Salamat sa Panginoon. At hindi po to mag-umpisa sa iba, mag-umpisa sa ating sarili. Amen. Yes. Ayun, sa ating sarili. Kasi bago po tayo makapaglinis sa iba, dapat linisin po natin ang ating mga sarili. Amen. Salamat po sa Panginoon. Paglilinis sa ating kaluluwa po. Ang immoralidad ay nakakapagparumi sa kaluluwa. Yes. Ayun. So, salamat sa Panginoon and glory to God. We pray na naunawaan natin ito na hindi pwedeng i-skip po, no? Kasi sabi ko, paano ito mga ganito, mga maghali. Pero at least na ating tagumpayan po ang topic na ito. And nasa bukas ay sa Leviticus chapter 19 po tayo. Mga tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan. Yan. Tuntunin kabanalan pa din, ano po, bukas na po. Bukas po yan, chapter 19, Leviticus, no, 1 to, ano po siya? 1 to 17 lang ba? Ang haba eh. Ang haba niya, no? Ay, 1 to 37. 1 to 37. Amen. Isang diretso lang. Isang diretso lang. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige po, hallelujah. Sabi pasama daw po sa prayer, no? Sama natin sa prayer lagi, no? Ang bawat isa. And sa bawat din po Minsan na natin, kalaka. sasakdo lang biyaya. Yes, sakto lang biyaya ni Lord. At wag nating abusuhin yung grace ng Panginoon kasi permanent po yung kabanalan. Yes. Permanente po yung kabanalan, hindi po siya dapat na sa ano lang yan, doon lang yan sa Lumang Tipan, sa Levitico. Hindi po. Kasi banal po ang Diyos at hindi po siya nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Maraming po salamat sa oras na ito na kami po ay nakapulay-pulay sa salita mo, Panginoon. Walang ibang tinataas namin. Thank you po, Panginoon, sa mga kasama namin sa devotional online, sa buhay ni Ate Matilde, sa buhay ni Ate Olivia Paz, sa buhay ni Ate Orlinda, sa buhay ni Ate Jessica, Ate Let's Sida, Ate Lorna, Ate Lori, lahat-lahat po ng mga yung naka-comment at hindi naka-comment po, Lord. Thank you, Jesus. Aming lahat na ni Nina, ni Auntie Junmin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O
Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pag-uulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Roma chapter 5 verse 8. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa sukdulang biyaya mo. Panginoon, salamat dahil nalis mo kami sa mga immoralidad, nalis mo kami sa kasalanan, bigyan mo kami ng bagong buhay sa kabanalan, Panginoon. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord. Dahil hindi naman kami karapat-dapat, pero ginawa mo kaming karapat-dapat, Panginoon. Thank you, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa bawat isa. Lord, hallelujah. Panginoon, hallelujah, na mula kanina hanggang ngayon ay kasama namin at maging sa makapag-watch to replay. Salamat, Lord, ang sukdulang biyaya mo, ang dakilang pag-ibig mo ay dadaloy sa bawat isa sa amin. Wala po kami dito para ihinyan sa iba, but nandito po kami para ipahayag lang po yung katotohanan, at ang katotohanan na ito ay magpapalaya sa lahat-lahat po, Panginoon, na nakagapos pa sa kasalanan mo, lalo na po sa kasalanan sa immoralidad, lalo na sa kasalanan sa pagsimba ng mga Diyos-Diyusan. Father God, Panginoon, Lord, na dito po kami galing, at we pray, Lord, na sa aming mga puso ngayon, pagkalinisin mo ang bawat isa para magiging
magpagpapala po kami sa bawat na isa po, Panginoon, na makasama namin, makasalamuha namin, makasalubong namin, makasama namin sa buhay. Panginoon, maging pagpapala, magliliwanag ka po sa bawat isa po sa amin, Father God. Thank you, Lord, sa bawat isa na patuloy-patuloy po na ginamit mo para sa bawat isa na sa buhay ni Nanay Mina, Tatay Norbing, at kay Ate Junmin, at sa lahat pong mga kasama din po namin dito, Panginoon, sa kabilang screen. Lord, hallelujah, ikaw po, Panginoon, ang mataas. Lord, maluwalhati at maparangalan sa nagpapa-prayer request po, Panginoon. Hallelujah, kay Ate Lorlinda Argilias na lagi pong nakapag-prayer request dito na isama po sa panalangin. Hallelujah, ang kanyang sakit sa dibdib, Panginoon, hindi siya makahinga, Panginoon, sakit sa likod, naman ang mga sakit karamdaman mula ulo hanggang talampakan, Father God, na gumagambala ngayon sa katawan ni Ate Lorlinda Argilias, Lord, in the name of Jesus, ay winawasak namin, pinapalayas namin, Father God, sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyo, sa iyong mga latay, pinagaling mo na sa Ate Lorlinda at lahat ng mga pangangailangan niya ay kinatagpo mo na rin in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat sa bawat isa in heaven, Father God. Sa buhay po ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, salamat sa pag-iingat mo sa mag-asawa, complete total healing sa mga sakit at karamdaman po nila, Lord. At gamitin mo pa sila mightily para sa ministry na ibinigay mo sa kanila. Marami pang mga tao ang mag-bless po sa kanila. Lord, hallelujah, complete total healing, blessings, Panginoon, shalom sa buhay ni Ate Lita de la Paz at Kuya Bob, in the name of Jesus. Amen. And may pray din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lorna. Patuloy ka po, Panginoon, na magpapala sa kanya at sa buong pamilya niya, kay Axel, kay Ivan, Father God, kanyang dalawang anak, Lord. Father God, bilang isang byuda, patuloy kaming nanalangin sa kanya, and good health and protection. Lagi sakit sa tuhod ay pinapalayas na namin sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Nararanasan na po niya ang complete total healing in the name of Jesus. Lord, sa buhay din po ni Ate Matilde Kahumban Diluna, sa buong pamilya niya, Lord, Kahumban Diluna family, Father God, sa kanyang mga anak, apo, salamat po, Panginoon, sa pag-iingat at sa complete total healing at sa lahat ng mga provision ay kinatagpo mo na din sa kanilang buhay, sa araw-araw, in every aspect, Lord, in the name of Jesus. Sa buhay din po ni Ate Respicio Bliss, Ate Ching Fong, salamat po, Panginoon, complete total healing, Lord, sa kanyang thyroid, Panginoon, hindi na niya mararanasan, Panginoon, magmanifest ang kagalingan, Panginoon, salamat, magaan na katawan, sa pangalan ni Jesus, at mga test na po niya, laboratory test, Lord, we pray for the complete total healing, wala na po, Panginoon, maging negatibo na lahat ng mga testing sa sakit, pinagaling mo na siya, in the name of Jesus. Thank you po sa buhay ni Ate Ching Fong at mong Fong family, Lord, in the name of Jesus. Lord, salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Jessica of Dayanela San Juan at sa kanyang buong pamilya, complete total healing, Lord, in the name of Jesus, blessings upon blessings, and trabaho niya po, Panginoon, na iniingatan mo din po, Panginoon, ang muong trabaho niya sa Mr. Suavi si Charon, Panginoon, Lord, salamat sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang anak sa pag-aaral, yung asawa, good health and protection sa pagtrabaho din po, Panginoon. Lord, salamat po, blessings upon blessings kay Ate Jessica at buong of Dayanila San Juan family, in Jesus' name. Amen. And even, Father God, sa buhay ni Ate Olive de la Paz at saka sa kay Kuya Francisco, thank you, Father God, dahil, Panginoon, hallelujah, pinapalaya na sila sa sakit at karamdaman, and thank you, Lord, sa increase pa sa kanilang negosyo. Lord, maraming dagdag puhunan pa po, Panginoon, at Lord, marami pang mabibless, marami pang mabubuksan na mga Panginoon, Lord, blessings, Lord, open heaven sa buhay ng mag-asawa po, Panginoon, Ate Olive at Kuya Francisco de la Paz, in the name of Jesus. Thank you din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lit Salcida, sa buong pamilya nila po, Panginoon. Lord, lalo po silang pagpalain, Father God. Lord, kung naman ang mga pinagdaanan niya, Lord, bilang siya po, Panginoon, ay may mga nararamdaman sa kanyang katawan, we pray na pinagaling mo na siya, pinalaya na sa sakit at karamdaman si Ate Lit Salcida,
And Lord, salamat din po po. si Ate Liz. Yes, salamat po Panginoon. Yes, And we Lord. pray din po Panginoon sa kanyang mga anak lahat. Salamat dahil pinagpala mo siya, pinagpala mo na silang lahat. At lalong pong pagpalain ang 5 niyang anak, good health and protection lagi. Lord, salamat sa lahat-lahat ng mga pangangailangan nila ay kinatagpo mo na din in the name of Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat din po Panginoon. We pray din po Panginoon sa kay Ate Celsi, Father God, mga problema niya ay malalampasan din po niya. Salamat Lord, patuloy kang bless sa kanilang buong pamilya, Amen. Father God. Sa kay Ate Celsi, sa kanyang 2 anak po, Panginoon, si Beverly, si Ma'am Beverly, si Ma'am Lizelle, Panginoon, Lord, at ang buong mga apo ni Ate Celsi at sa kanyang asawa, kaligtasan sa buong pamilya ng Sabalat, Yanay family, in the name of Jesus. Amen. Kay Pastora Cherry Gabino din po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, sa kalahat ng hinahayuan niya, ano man ang sasagupan niya ng mga gawa ng kaaway, hindi mananangumpay dahil Panginoon, kinakaber mo po si Pastora ng iyong banal na dugo. Salamat po sa pangangailangan, sa pag-aaral sa kanyang anak na si Mark, sa lahat-lahat ng araw-araw niyang pangangailangan sa ministry na binigay mo sa kanya. Salamat po Panginoon at sa kalamat din po Panginoon sa kinatagpo mo na din po yung kanyang complete total healing ni Pastora Cherry at mga pangangailangan niya, Panginoon, ay kinatagpo mo na. Lord lang, ngayon po, Panginoon, lalo mo pa siyang pagpalain, anointed, Lord, hallelujah, salamat sa kapangyarihan mo na binuhos mo na sa kanya at nagamit niya na Panginoon, sa pagpahayag ng yung mga salita po, Panginoon, at marami pang maliligtas through sa buhay ni Pastora Cherry at sa buong Gabino family. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. And we pray para God na lahat sa Ate Karen Kagahastian din po, Panginoon, at sa buong pamilya po niya po, Panginoon, sa kanyang asawa, sa kanyang mga mahal sa buhay. Salamat sa pag-iingat mo at lalo pong pagpalain po si Ate Karen Kagahastian at buong Kagahastian family. In Jesus' name. Amen. No, kung may mga prayer requests pa po tayo na hindi nakita, pwede natin i-comment o i-comment natin dito or i-send sa private, no, sa mga sa messenger, no, pwedeng i-send natin sa groups kung kasama tayo sa groups, no. Pray din po tayo to complete total healing ni Kuya Brian Mariano, anak ni Ate Lorna, na sa kanyang sakit ay sa kanyang operation ay pinagaling mo, fast recovery din po, no. Salamat po sa buhay ni Kuya Brian, Panginoon Mariano, Panginoon, na pinagaling mo na, mayroon ka pang purpose, mahabang buhay pa para sa kanya at sa buong pamilya po at sa buong buhay ng Mariano family, sa buhay ni Ate Lorna na naglilingkod na din po sa iyo. Tuloy-tuloy po, Panginoon, ang kanyang mga apo, anak, Panginoon, buong pamilya ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo at magpagamit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Sige po nanay, patuloy po na prayer Yes, sa ating Lord. mga leader, no, sa lahat po kung as the Spirit leads at sa ating topic ngayon na mabigat, panalangin din po natin. Amen. Aming Diyos at aming Panginoon, salamat po sa napakagandang pahayagan niyo sa amin. Ito po ay patunay talaga ng inyong pagmamahal sa amin dahil ayaw niyo kami na maligaw ng landas. Opo, dakila naming Ama, dahil kayo ang author and finisher ng lahat ng bagay, kaya ang lahat po ay sa inyo namin ipinagkakatiwala. Amen. Tanging kayo ang makapag-aayos ng lahat, Amen. sapagkat magsinungaling man ang isang tao, sabihin na siya ay malinis, hindi gumagawa ng anumang kasamaan. Lord, patawad po kung nakakagawa ng ganyan, sapagkat sa pagsisinungaling, Lord, sa inyo walang natatago kahit anumang bagay. Palibhasa, kayo ang gumawa sa amin, kayo ang nakakaalam ng lahat. Kaya Lord, sa anumang pagkakasala, pagkukulang o nagagawing kamalian, Lord, nandyan kayo. Alam ko na kayo ay laging handang magpatawad. Yes, dahil ang inyong anak, bugtong na anak na si Jesus ay ipinagkaloob niyo sa amin. At siya na nga po ang sumagot ng lahat. Kaya sa pagkamatay niya sa krus sa bundok ng Kalbaryo, tinapos niya na ang lahat-lahat ng kasamaan, lahat ng kaaway, inalis na niya. Lahat ng mga sakit at karamdaman, pinagaling na niya. Kaya salamat po dakila naming Ama sa inyong napakadakilang anak na si Jesus. Salamat sa kanyang banal na dugo na siyang bumabalot sa amin. Inalis kami sa anumang kasalanan at dahil din dyan, Lord, sa inyong pagmamahal, kami ay naging inyong anak.
at kayo Lord ang aming Ama. Salamat po sa napakatinding pagpapala sapagkat alam namin bilang kami ay inyong anak, hindi nyo kami pababayaan kailanman. Sa aming pagkukulang, you are the great provider. Kayo ang nagkakaloob ng lahat. Kayo ang may likha ng lahat. Kaya kayo ang nakakaalam ng lahat-lahat. At sa amin pong mga kahilingan, Lord, batid nyo kung ano ang laman ng aming puso. Katulad ng sabi ko, wala pong nalilihim sa inyo. Kayo ang makakasaliksik ng lahat. Kaya Lord, sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Ang mangyayari po lang sa amin, Lord, ay yung ayon sa inyong kalooban. Sapagkat kami ay napapasakop sa inyo ng lubos-lubusan. Ang mangyayari po sa amin, Lord, paulit-ulit, yun lang po ayon sa inyong kalooban. Ililibin niyo po kami at ililigtas sa anumang kasamaan. Ang susundan po namin ay ang inyong mga yapak, mahal na Panginoong Jesus. Dahil kayo ang aming tagapagligtas, kayo ang aming Diyos na makapangyarihan. At dahil po dito sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ama, sa lahat po ng mga pangangailangan ng inyong mga anak, lalo sa ngayon na talagang ang mga magulang ay nakikipaglaban para masunod ang pagpapaaral sa kanilang mga anak. Kayo ang magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan para sila ay makapag-ayos makapag-aral ng mahinusay at nasa inyo rin pong kapangyarihan ang kabaitan ng kanilang mga anak ng mga pinag-aaral. Sila ay hindi maliligaw ng landas sapagkat hawak niyo sila. Hawak niyo po kaming lahat. Ama, ang lahat po sa amin na inyong mga anak, kami ay napasasakop sa inyo ng lubusan. At ganoon din po, Lord, hawakan po ninyo, gabayan ang aming senior pastor, si Pastor Franklin Benitez, ang kanyang buong pamilya, at lahat ng mga pastor, pastora, mga misyonary, mga manggagawa na naglilingkod sa inyo. Lord, sa inyo ko po ay pinagkakatiwala ang lahat. Ganoon din po si Pastora Nelia, ang aming senior pastor, kung nasaan man siya ngayon sa pagkakataong ito na nagmimisyon. Yes, Lord, balot niyo po siya ng inyong banal na dugo. Hindi siya mapapahamak sapagkat kayo ang humahawak sa kanya. Yes, Lord, aming Diyos at aming Panginoon, kaming lahat na nasa sa ilalim ni Pastora Nelia, ang inyo pong blessing ay aming iniintay. Kung ano po yung mga magagandang blessing kay Pastora, alam po namin, sa inyong kapangyarihan, iyan ay dadaloy sa aming lahat. Yes, Lord, bantayan niyo po. Salamat po sa pangangalaga niyo sa bansang Pilipinas. Lord, ano man ang problema ng bansang Pilipinas, kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang makasosolve na lahat. Bigyan niyo po ng kaliwanagan ang lahat ng mga nasa sa pamanuan ng bansang Pilipinas maging maayos. Yes, Lord, sumunod sa inyong kalooban. Ang lahat ng mga may dapat panagutan, tulungan niyo po sila na magkaroon ng kalakasan ng loob na panagutan ang dapat panagutan. Yes, Lord, salamat po, salamat din po. Ibasbasan niyo rin po ang lahat ng mga bansa sa buong mundo, sapagkat Lord, ang bansang ito, ang buong mundo kayo ang lumikha. Lumikha niyo itong napakaganda, napakaayos para sa aming kabutihan. Kaya Lord, ang lahat ng narito sa buong mundo, kayo ang magpapala at magagamit namin ang lahat ng blessing ninyo sa amin nang ayon sa inyong kalooban. Yes, Lord, kami ay napapasakop sa inyo ng lubusan at sa atin pong paksang na pag-aralan. Lord, kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang makapag-aayos ng lahat at ang lahat ng inyong mga nilalang. Yes, Lord, huwag mapariwara, huwag makagawa ng hindi dapat at tunay na sila ay maging tapat sa isa't isa, lalo na yung mga mag-asawa. Yes, bigkisin niyo po na sila ng inyong pagmamahal at talagang yung 1 + 1 = 1. Yes, Lord, kayo ang makapangyarihan sa lahat. At lahat po ng hinihiling ng inyong mga anak, Lord, batid ninyo kung alin ang tama at mali ang mangyayari. Yes, Lord, kayo ang magpapasya. Yes, Lord, at matuto kaming magintay sa inyong tamang kasagutan. Amen. Sa tamang pagkakataon. Kaya Lord, ipinamamanhik po namin sa inyo, kami inyong bilang mga anak. Kami po ay makasalanan.
Ganun pa man po, alam namin na dahil sa pagmamahal namin at pagtitiwala namin sa inyo, kami ay pinatawad nyo na. Yes, Lord God. Kaya maraming salamat po. Anumang aming pagkukulang, yes, kapatawaran ay amin ang tinanggap. At sa anumang pakikidigma, Lord, batid namin na hindi nyo kami pababayaan sapagkat kayo ang may likha sa amin. Lahat na nilikha ninyo, hindi nyo pinababayaan kailanman. At sa pakikipaglaban, alam namin na hindi nyo kami pababayaan. Yes, naibigay nyo na sa amin ang tagumpay at kami ay nakahanay na sa lahat ng inyong kapangyarihan na napakaganda. Nasa amin ang katagumpayan. Kaya Lord, anumang pagkakamali, pagkukulang na aming nagagawa, kayo po ang aming pag-asa. Kayo ang amang mapagpatawad. Kaya salamat po, dakila naming Ama. At ibinabalik po namin sa inyong pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sapagkat kayo dapat napurihin, parangalan, pasalamatan sa lahat ng sandali ng aming buhay. Kaya Ama, dakilain po ninyo ang aming papuri at pasasalamat sa inyo. Ang aming pong itinataas sa lahat ng pagkakataon ay ang inyong napakadakilang pangalan. Kaya salamat po sa inyo, dakila naming Ama, Anak, na si Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Ama, sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. And for your name's sake. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes. Thank you po, Nanay Mina. Amen. Nandiyan po si Ate Tita Lipardo. Hallelujah. Good morning po, Ate Tita. At saka, patuloy na si Ate Jackie Quezon Bagabaldo. Patuloy natin ipanalangin din po, no? So, salamat. Amen. Sabi nga po ni Ate Tita, amin daw, no? Thank you po. Hindi kami nakapunta kahapon na ang lakas ng ulan, no? So, we pray na mga next week makapunta po kami sa inyo para tayo din po, no? Mag-pray, no? Sa physically, no? Makabisita. And we pray din po, no? Para sa lahat kay Ate Tess Rubinyol, patuloy na kagalingan sa kanyang sakit sa tuhod, yung na ano siya sa kanyang tuhod na tamaan. Patuloy natin ipanalangin at saka sa kanya anak si Dr. Hart. Ano po, na fast recovery din po, no? Salamat, and we pray din po para sa bawat isa. Tayo po ay sa temporaryo na paghiwalay-hiwalay, patuloy po tayong sasamahan ng Panginoon. At sa mga makapanood pa dito, makapanood sa watch, replay, no? Or ngayon, no, na nagsa-silent lang, tayo po lahat ay pinagpala at pinagaling na po tayo sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman, no. The moment na tayo nanampalataya na sa pamamagitan ng mga latay, matagal na tayong pinagaling sa pamamagitan ng latay ni Jesus sa cross, pinagaling at pinalaya na tayo sa sakit at karamdaman, no, at ang mga pinatawad na po tayo. Huwag lang natin na talagang talikuran na po natin, mamuhay po tayo sa kalooban ng Diyos. Gusto ni Lord na mamuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. No condemnation, pero ayaw ni Lord na paulit-ulit natin gawin yun. Kung ang repentance ay talikuran na po. No, talikuran na po ang mga kasalanan. Ano po, yun po yung repentance at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Wala po tayo dito para ikundin mga tao, nandito po tayo para ipahayag lang po ang salita. Amen. Amen. No, salamat at ipahayag si Jesus bilang Panginoon Hari at Yes, tagapagligtas. Lord. Yes, salamat po Panginoon sa temporaryo namin paghiwalay-hiwalay. Salamat sa bawat isa na nakapanood nito, maging ngayon sa live, maging sa replay. Father God, kami pong lahat ay pinagpala, pinagaling na sa lahat ng sakit at karamdaman namin at lahat ng mga pangangailangan namin ay kinatagpo mo na, Panginoon. Salamat po ngayong araw na ito. Shalom po sa bawat isa, Panginoon, na nanonood nito and every area sa aming buhay. Spiritual, Panginoon, pakipagrelasyon sa iyo, palalim na pakikilala sa iyo sa katangian mo bilang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, ay mapalalim din ang aming relationship sa iyo at lahat ng mga physical naming karamdaman ay pinagaling mo na. Lahat na nakapanood nito, pinagaling na sa lahat ng sakit at karamdaman in the name of Jesus sa magitan ng iyong mga latay, Panginoon. At lahat ng aming mga Lord, pangangailangan, Lord, hallelujah. Mayaman ka na Diyos, buhat sa kayamanan na hindi na ubos. Supply mo lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa. Pampuhunan man yan, Lord, lahat ng yan ay
kinatagpo mo na by faith, na nire-receive na namin, kiniklaim na namin by faith po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord, kasi Yes, sinabi ng Lord. salita mo, magagawa mong pasaganahin mo kami sa lahat ng Yes. bagay, nang higit pa sa aming mga pangangailangan, Amen. upang may magamit kami sa pagkakawang gawa, sa mabuting gawa, sa mga gawain mo, Yes, Panginoon, Lord. sa mga Yes, ministry mo, Lord. Amen. Father God, higit pa yung bigay mo sa amin para gagamitin, maging channel of blessings ang bawat isa po, Yes, Panginoon. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Salamat sa Lord. covering of Thank your you, blood sa Lord. bawat isa, Panginoon. Kaming Yes, lahat ay Lord. iniingatan mo sa buong araw na ito, maging sa buong buhay namin, mga taon pa na aabutin ng bawat isa po, Yes, Panginoon. Lord. Thank you, Lord, sa grace mo. Thank you, Lord, sa dakilang pag-ibig mo, unconditional love mo. Salamat po sa pag-iingat naming lahat kay Nanay Mina, Lord, kay Ate Junmin, at sa buong pamilya po namin, Lord, in the name of Jesus, kay mga anak, kay Rilin, kay Yes, Ibi, Lord. mga Yes, apo. Lord. Salamat po, Panginoon. Ingatan mo ka, nanay ko, mga kapatid ko, Lord, in the name of Jesus, buong Kadayuna clan, Bula clan, and Hallelujah, Umusura clan, Panginoon, Palacio clan. Salamat po sa buhay ng buong Gatpandan clan po, Panginoon. Pinagaling na sila at pinalaya Yes, na. Lord. At Lord, salamat sa blessings upon blessings na Yes, dumadaloy sa buong Lord. pamilya ni Yes, Nanay Mina, Lord. Tatay Yes, Norby, Lord. and Thank even you po, po, Father, Lord. kan Thank Ate you po, Junmin at ng buong pamilya ng Thank you Ruraldo, po, ng Lord. ng Glory Choi to God. family, Yes, ng Lord. Kim family po, Panginoon, sa Korea. Lord. Lord, salamat sa Ruraldo family, Ranin family po, Panginoon, kay Ate Gina. Lahat po, lahat, kaming lahat po, Panginoon, ang buong mundo ay pinapanalangin namin. Lord, salamat sa kapayapaan. Salamat, Lord, na kami, humayo man kami, Panginoon, nandoon ka. Kung saan kami naroon ay nandoon ka din, Panginoon. Salamat. Sasama mo na kaming lahat sa parada ng tagumpay. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sabi nga po ni Ate Tita. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Amen. Thank Salamat. you, Lord. Sige po. Amen. Yes, Sabi ni Ate Lord. Lorna. Amen. So, ngayong araw na ito, God bless everyone. Salamat din po sa blessings. May nagbigay lang po ng blessings. And glory to God. No? Nagbibigay ng blouse. Salamat. 1,000 fools return. No? So, we pray. No? Sabi nga po ng Lord na kung sasabihin ko kung sino yung nagbibigay, wala nang parangal sa langit. So, si Lord na po yung nakakaalam kung sino yun. So, God bless. 1,000 fools return. Glory to God. Sige po. Tantahan po natin yung kay Buti-Buti. Maganda ni Nanay at ni Ate Junmin. Glory to God. At kayong lahat ay maganda. Amen. Hallelujah. Maganda at pugi na mga anak ng Diyos. Kasi hari ang ating Ama. Tayo yung mga prinsesa at prinsipe ni Lord. Hallelujah. Kay buti ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mahalo tayo yan sa YouTube. Kita mo tayo malinis. Thank you so much, everyone. At kayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Kay Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan na magpawalang hanggan. Inopurin, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord God. kay Buti-buti mo, Panginoon, sa sa lahat lahat ng oras, sa bawat
mabuti ka na sa aming nagmamahal. Salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa. And Lord, thank you. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yes, God bless. Lord. We love you all with the love Love you, we love you, we love you. Nanay daw, nanay. Yes. Lord. Amen. Hallelujah. God bless. Shalom po everyone. See you po tomorrow. Leviticus chapter